Hello mga boss, welcome uli sa ating channel. Ang pag-aaralan natin sa video natin ito ay ang tungkol naman sa iba't ibang command na makakabilis sa paggawa ng plano. Kaya lang mga boss, bago natin umpisahan yung topic na yan, huwag nyo po muna sanang kalimutang pindutin muna yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Pero isama nyo na rin po yung notification bell at saka yung like. Okay, umpisahan na po natin yung topic natin. Importante rin itong measure command na ito kung mag-check tayo ng mga sukat ng plano natin. Click natin ito. Sa loob, merong mga option yan. Merong quick, distance, radius, angle, area, at saka volume. Subukan muna natin itong quick. Pag sinelect ko yung quick option, kung napapansin nyo mga boss, meron siyang mga dimension na lumalabas ayun, yung sukat niya. Gaya ng bintana na ito, 1.5 meters ang lumalabas. Dito naman sa mga wall, eto ayun, merong 2.8, 2.9. Tapos dito naman sa door, merong 0.8, So, ganun makikita natin may mga sukat na lumalabas, Subukan naman natin ngayon itong isang option na ito, itong distance, Kung gusto nating tingnan yung dalawang point lang na distance, pwede nating i-click. Halimbawa, itong point na ito at saka itong point na ito. Ayun, lumalabas na 1.5 meters ito. Yung distance nun. So, ayun yung distance option, Subukan naman natin ngayon itong area. Itong area muna, click natin. Kung halimbawa, kunin natin yung area ng room na ito, i-click natin yung mga corner, Ayun yan. So, click natin. Tapos, click. Pag in-enter natin, lalabas yung area yun, 7.84 square meters, tapos yung perimeter niya 11.20 meters yun, Ayan yung area option, Tapos subukan naman natin itong radius, Halimbawa, meron tayong circle dito. Escape ko muna, Gagawa tayo ng circle dito, Tapos gagawa na rin ako ng line dito para nag-check tayo sa angle. Makikita natin yung angle option, So ngayon punta uli ako dito sa measure command, tapos subukan na natin ngayon yung radius. Tapos kinlik ko siya, click ko ngayon yung circle. Ayun, kung napansin nyo, merong lumalabas na radius mga boss. Ito 1.24 meters siya yung radius niya. Siyempre yung diameter, ito yon 2.48 meters. So ayun, So hindi lang pala radius ang makikita, pati yung diameter, So kaya napaka-importante nitong measure command na ito. Subukan na rin natin yung angle, So click natin yung angle, select natin yung dalawang line. Ito yon, ayun yung angle, 33 degrees siya, So ngayon yung exit, pagka gusto na nating mag-exit, Tapos yun namang volume, kung meron tayong 3-dimensional drawing dito, pwede natin kunin yung volume. So wala pa tayong 3D rito, kaya hindi natin mako-compute yung volume, Tapos yung mode naman, click lang natin, either yes or no lang yan. Always default to quick measure behavior. So pag naka-yes yan, laging quick yung default nito, Pagka no naman, ito yung lumalabas, Ayan yung measure command. Okay, punta tayo sa susunod na topic naman. Ang susunod na pag-aaralan nating command mga boss, itong pag-convert ng mga arc, Tapos ng vertex, magdadagdag tayo at mag-delete minsan ng vertex. Halimbawa, meron na akong rectangle dito. Gusto ko maglagay ng vertex sa gitna. So, i-click ko na lang yung object, Tapos punta ako dun sa click ko yung gitna na yon, may makikita tayong stretch, add vertex, convert to arc, Subukan kong convert to arc. Ito yon, So na-convert natin sa arc, yung isang side, Ngayon kung gusto naman nating maglagay ng magdagdag ng vertex, ito yon, add vertex naman, ayun, So nakakapag-add tayo ng vertex, ayan, Ngayon click ko lang siya. Kung gusto naman nating mag-delete ng vertex, right click. Meron tayong remove vertex. Ayan yan, Ngayon kung gusto ko namang gawing yan, line uli, right click. Ayun, convert to line. Ayun yan. So ayan yung madalian na paglagay ng arc dyan, at mga paglagay ng vertex na hindi ganong nagtatype ng mga command,
Basta select nyo lang yung object, tapos pag nakita nyo na yung mga vertex, right click nyo lang. So may mga option dito. Okay, punta tayo sa susunod na topic naman. Ang susunod na pag-uusapan natin kuman mga boss, no, itong pag-delete ng layer, no. Ngayon dito, kung gusto nyo i-delete yung layer ng mga object, o kaya yung object na may layer na, pwede nating i-delete yan using ladle command, no. Ladle. Ayun, no. So click lang natin ito. Tapos ngayon na select object, select natin yung object na i-delete natin ng layer. Ayun yun, no? So yung layer ng chair na yun madi-delete na, no? Itong furniture madi-delete na rin yun. Ngayon kung halimbawa nagdalawa yung isip nyo na ayaw nyong i-delete, no? Enter nyo lang, in-on nyo lang. Ayun, so hindi madi-delete, no? Ngayon kung halimbawa desidido na kayo na i-delete yung layer ng chair na ito, no? Nakikita naman natin dito, ayun, chairs, no? Tapos ito naman furniture. So i-ladle na lang uli natin, no? Ayun yung ladle command, then enter. Tapos i-select natin, then enter. Yes. So ibig sabihin nawala na yung chairs layer na yon. So click natin ito, check natin. So wala nang chairs tsaka furniture dito, na. Ayan yung ladle command, no. Itong pampabilis pag-select ng mga object. Halimbawa, ang ise-select ko itong mga chair na ito, no. Dito merong isang command, right click, tapos meron dito select similar, no. So ibig sabihin, ang una kong sinelect na yon, yung pinik ko kanina, tapos sinelect ko yung select similar. Lahat ng similar object na select, no. Kaya kung gusto nyo i-delete o i-erase, ma-erase yan, no. Ayun, no, na-erase siya, no. So ganun po kadali, no, yung pag-select ng similar object, no. Halimbawa dito naman, meron tayong circle, no. Click ko siya, then right click, select similar. So ibig sabihin, mase-select lahat ito. Itong similar na ito. Kung gusto ko lang palitan ng kulay, press ko lang yung control 1, yung properties, palitan ko na ng kulay dito. Ayan, no. So ganun kadali, no, ganun kaganda itong command na ito, no. Ang susunod na i-discuss nating command, no, dito sa video ito namang pagpalit ng mga kung small letter siya, gawin natin capital letter. Kung capital letter naman, gusto nyong gawing small letter, etong T-case, no. Para ma-perform natin yung command, no, ng T-case, type na lang natin TC, T-case, select lang natin lahat yung gusto nating i-edit na letter, no. Tapos kung gusto nyong i-uppercase, then okay. Ayun, naging capital letter siya. Ayun yan, no. Ngayon kung gusto nyong gawing small letter naman ito, select nyo rin. Pagkatapos sa TC, tapos gawin yung lowercase, pwede rin naman, no. So minsan kasi napakarami ng mga letter na yan. Ito yan, no. So pampabilis yan. Minsan kasi mga 100 na letter yan, no. Kung iisa-isahin yung i-capital letter yan, o kaya i-small letter, ay napakatagal, no. Lalo na kung 1,000 letter yan, no. Samantalang pwede naman palang T-case command, no. Ang susunod, ito namang array, no. So halimbawa meron tayong pundasyon o footing, no. Pagkatapos meron tayong poste, no, sa mga structural drawing natin, no. Kung iisa-isahin nyo yan, ang ginagawa ng iba, kinakopy-copy yan, kaya lang yung distance sineset pa, tinatype pa ng maraming beses, no. Samantalang kung ang gagamitin natin command, yung AR, no, o yung tinatawag na array. Ayun, no. So yung array, pagkatapos merong option dito, rectangular. Ito yon, no. So kung nakita natin yung footing natin at saka yung column natin o yung pundasyon at saka ng poste, nakita natin 6 na column siya,
Ito yon, no? Ito yung column i-enter lang natin. Ito yung column, no? Yung vertical na ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, no? Ayun yung tinatawag na column. Ngayon, ang distance ng column, center to center, ang distance ng mga poste at mga pundasyon, no? Center to center, halimbawa 7 meters siya, no? Kung ang unit natin is meter, enter. Ito yon, no? Distance nito, 7 meters yung distance nito, no? Kaya lang meron pang row na sinasabi rito. Nakita natin sa foundation plan, no? Ang row niya halimbawa ito 4, no? Tapos type lang natin, enter. So ibig sabihin ito yung row, no? 1, 2, 3, 4. Itong horizontal na ito, no? 4. So yan yung nakita natin sa foundation plan. Hindi na natin iisa-isahin, no? Nakita natin sa foundation plan ang distance niya center to center ng mga pundasyon at poste. Nakita natin na 6 meters siya. O type lang natin yung 6, no, sa between, no? Tapos enter lang natin. O ito yung distance niya, no? Ibig sabihin ito 6 meters ito center to center. Ito naman 7 meters, no? Tapos enter lang natin. O ito yung drawing ng pundasyon natin at saka ng poste natin. Para ma-check natin kung tama yung diniscuss nating distance, no? Pwede naman nating tingnan, no? I-double check natin kung ano yung distance niya, no? So, kuha muna tayo ng color dito. Ang gagawin natin, ida-dimension natin para ma-check natin kung tama, no? So, gamit tayo ng dimension horizontal. Ito yon, ito yung 6 meters, no? Ituloy natin para continuous siya. Ito yon, no? Ito yung 6 meters, no? Dun sa row, no? Center to center, ayun, no? Ayan, no? Ngayon, check natin itong distance nitong column, no? Na 7 meters kanina na inilagay natin. Center to center. Ito yung 7 meters, no? Para ma-check natin yung mga iba pa, no? Ituloy lang natin yung dimension. Ayan, no? Tigsa 7 meters yung distansya niya, no? So, ito namang row, tigsa 6 meters. Ito namang column, tigsa 7 meters, center to center. So, ibig sabihin, mas mabilis kung i-array natin, no? Kaysa kung ikakopy natin yan isa-isa. Pag-usapan naman natin ngayon mga boss, etong bagong command, no, sa AutoCAD, etong block replace, no? Etong block replace command na ito, halimbawa mga boss, etong block na phone na ito, yung mga telephone na yan, napakarami yan, no? Ito, dito sa planong ito. So hanggang dito, ayan, no, napakarami nila. So ngayon kung papalitan natin yan mga boss, no, yung blocks na yan, matatagalan tayo. Ngayon, para mapalitan ng mabilisan yan, halimbawa, ang ipapalit ko itong flower base, ito na lang, no? Sample lang naman ito mga boss, para malaman lang natin yung command, no? Ililist muna natin ito kung ano yung pangalan ng block na ito, no? Meron namang command na list. Ito yung pangalan niya, no? FN phone, no? So, ito naman, yung pangalan nito, ito naman siya. F-base. Kailangan alam natin yung dalawang pangalan ng block, no, na ipapalit para hindi na natin iisa-isahin, no? Ngayon, ang gagawin natin, ipe-perform natin ngayon itong block replace. Papalitan natin itong mga telephone na ito nitong flower base na ito, no, ng minsanan, no, para mabilis, no? Ang command is block replace. So ngayon, ang gagawin natin, select the block to be replaced. So, magpipick points na lang tayo. Pick natin itong button na ito. Ito yung ipipick natin. Select a block to replace, no? Ang pamamalit natin. So, ang pangpapalit natin, pick points din tayo. Ito yung pangpapalit natin. Ngayon, parts and reference items when finished. So, ngayon, kung gusto natin hindi alisin, inono lang natin, no? Ngayon, kung gusto nating alisin, i-yes natin. So, kaya lang, ino na lang natin.
So, eto mga boss, oh. Lahat ng phone, napalitan na siya ng flower base, no? Kahit saan ka tumingin dito, ayan, oh, napalitan na. Ganyang kabilis yung black replace command, no? Okay, punta tayo sa susunod na topic naman. Ang susunod na pag-uusapan natin, no, yung technique na object snap mid between 2 points, no? So, halimbawa kung hindi natin alam, no, yung option na yan, gagawa tayo ng circle, no, dito sa gitna ng dalawang point na ito. Tapos gagawa tayo ng circle dyan sa gitna. Ayun, no, gumawa muna ako ng line, tapos nag-circle ako sa gitna, no? So, tapos i-erase ko pa ito. Medyo matagal yung ganyang technique, no? Ngayon, kung alam natin yung object snap na mid between 2 points, mas mabilis siya, no? So, magagamit natin ito para mapabilis yung pag-drawing natin ng mga plano, no? O halimbawa, magpipick ako ng circle dahil gagawa tayo ng circle. Tapos, press natin yung shift tapos yung right click sa mouse. Gamitin natin ito, yung mid between 2 points, no? So, click natin itong options na ito. O, pick tayo ng dalawang point. Ito yung first point, ito yung second point. O, yung circle natin, ito na yon sa gitna, no? Ayun yan. So, gitnang-gitna yan, no? Hindi mo na kailangan gumawa ng line muna, tapos magsi-circle tayo, no? Ayan yung technique na mabilis, no? Okay, punta tayo sa susunod na topic naman. Ang susunod na command na pag-uusapan natin mga boss, no? Halimbawa, gusto nating gumawa ng letter o yung text, no? Halimbawa, dito sa arc na ito, no? Ngayon, gusto nating gumawa ng letter dito na naka-card, no? Yung text, no? So, ang command dyan is arc text. Ito yon, no? Tapos sa select an arc, magse-select tayo. Ito 'yon, no? Ngayon pipili tayo, nasa taas ba yung letter o nasa baba, no? Tapos ito pa yung ibang mga option. So piliin na lang natin, halimbawa itong nasa taas siya. Tapos i-type natin yung text na gusto natin, no? Halimbawa, sample ko lang ito, AutoCAD operator. Ayan, no? Yung text height, ito rin 'yon, no? Tapos with factor, offset, kung ano-ano pa. O ilagay ko na lang dito sa halimbawa, 0.5. Ayan, ha. Ngayon, pati color, ito yon, no? Then, okay. So, ito yon. Nakapa-arc siya. Ayan, na. AutoCAD operator. Kung halimbawa, nakapaikot naman siya sa circle. So, actually, hindi pwede sa circle, no? Kailangan yung circle gawin nating arc, no? Paano magawang arc? Yung lagyan natin ng cut, no? Itong circle, no? Kasi kung wala siyang cut, wala kasing text circle, no? So, ikakat natin ng maliit na maliit o ititrim natin, no? Tapos, trim. Ayan, na. So, ang command dyan is arc text pa rin, no? Arc text. O, select natin ito. Then, kung halimbawa nasa loob naman siya, ang color iba naman. Then, okay na natin. O, lagyan pala natin ng text, no? Halimbawa, AutoCAD operator pa rin. Then, okay. So, ito naman yun, no? Okay, punta tayo sa next topic naman, no? Ang susunod na pag-uusapan natin mga boss, no? Itong pampadali ng numbering, no? O itong tinatawag na auto-numbering, no? Ngayon, halimbawa, gagawa ako ng text dito. Type ko lang yung text. Na-discuss ko naman yung paggawa ng text, no?
Tapos halimbawa letter X na lang, no? Ayun. Ngayon, kakopy ko ito. Sample ko lang ito, no, yung text na yan. Para makagawa tayo ng number dito, no? Ngayon, kung lalagyan ko ng number ito, tuloy-tuloy, meron tayo rito sa Express Tool, meron tayong auto number, no? Ipipick ko lang itong auto number, tapos isi-select ko lang itong mga ito, no? Ng sunod-sunod. Kung gusto nating lagyan ng number ito. Tapos enter lang natin, no? Ngayon, meron tayong option na nakikita rito. Overwrite, prefix, suffix, find and replace, no? So, pag overwrite, ma-overwrite lang ito, no? Mapapalitan yan ng mga number na, no? Ngayon, prefix, magkakaroon siya ng prefix, no? Magkakaroon naman siya ng suffix pagka suffix ang pinik natin, no? So, overwrite na lang natin. So, eto na siya, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayun, so mabilis, no? Hindi na tayo mag-iisa-isa ng number, no? Ayan yung Express Tool Auto Number, no? Okay, punta tayo sa susunod na topic naman. Ang susunod na pag-uusapan natin, itong hide at saka unhide na rin, no? So, yung hide, i-type lang natin, hide. Tapos, ito, hide objects. Tapos, select natin lahat ng gusto nating i-hide o itago, no? Sa Tagalog, no? Tapos, enter. So, mawawala siya. So, hindi siya na-erase. Nagtago lang, no? Nag-hide lang, no? Ngayon, kung gusto nyong ibalik yon, no? I-type nyo lang yung unhide, no? Tapos, eto siya. Pindutin nyo lang. So, babalik uli siya, no? Kaya kung ayaw nyong pumunta dun sa isolate command, no? Pwede nyong i-type yung hide at saka yung unhide, no? At mag-select lang kayo. Ayun yan, no? Ang susunod na i-discuss natin command na pampabilis naman, no? Sa paggawa pa rin ng plano. Halimbawa, meron tayong line dito. I-F8 ko lang, no? Para straight yung line natin. Etong command na ito, gamit na gamit din sa actual job, no? Instead na mag-trim ako rito, no? Iti-trim ko, halimbawa TR ako, iti-trim ko, no, yung mga corner na ito. Matagal ito, no? Ayan, no? Kaya itong trim minsan hindi advisable na gamitin, no? Mas maganda, mas mabilis itong command na i-discuss natin. Ito yung tinatawag na fillet, no? Or fillet, no? Ito yon. Ayan yung fillet. Ang shortcut command ng fillet, yung F, no? I-type lang natin yung F. Tapos, i-click lang natin yung multiple, no? Ngayon, select lang natin yung ipipili natin. Ayan, no? Tuloy-tuloy siya, oh. Instead na mag-select ka ng pa-isa-isa, ayan, no? So, mas mabilis siya. Ayan yung maganda dito sa pili, no? So, hindi lang yan ang nagagawa ng pili. Halimbawa, meron tayong line dito. Instead na mag-extend tayo, fillet na lang ang gagamitin nating command, no? Dito sa AutoCAD, no? Type natin F. Tapos select natin yung multiple na option, no? Tapos eto na, i-connect niya yan, no? Instead na mag-extend tayo, hindi lang applicable, no, sa trim etong fillet, no? Pati doon sa pag-extend, no? Step by step po nating pag-uusapan etong tungkol sa layering. Diniscuss po natin ng mga nakaraang video itong importance ng layering, no? Parang review lang po yung layering. Dito po natin nilalagay yung mga kapal ng technical pen natin. Tapos pwede po tayo maglagay din ng mga line type, no? Paano ilagay yung mga hidden line, dash line at kung ano-ano pang line, no?
pwede po nating i-on and off. Tapos pwede rin po nating i-freeze and tow, no? Sana po tingnan nyo po yung mga video natin tungkol sa layering, no? Yung paggawa ng layer sa isang plano, no? Ngayon, dito sa video ito naman, pag-usapan naman po natin itong mga features na ito ng layers, no? Pag-uusapan po natin itong 2, 4, 6, 8, 10 na features na ito ng layers, no? Ngayon, umpisahan po natin dito sa current layer, no? Sa make current. Para malaman po natin yung mga layers, kahit na hindi po natin titingnan dito o ililist, pwede po nating pindutin, no, yung object, tapos tingnan po natin dito. Ito po yung layer niya, layer 0 po siya, no? Then escape ko lang. Pag kinlik ko po ito, ang current layer, ito po yung layer nitong ito furniture po, no? Ang layer niya, no? Then escape ko lang. Ito naman po ang layer niya, ito po lumalabas, chairs, no? Ngayon ang gusto ko pong gawin, pag-usapan po natin ito, make current. Ano po ba itong make current na ito, no? So minsan po kasi pag gagawa tayo ng mga drawing dito o parte ng plano, gusto po natin naka-layer na, no? Ngayon kung magdo-drawing po ako ng furniture, ganun din po, para naka-layer na, kailangan kunin ko po rito yung furnitures, no? Hahanapin ko po rito. So matagal po 'yon, no? Ngayon kung alam po natin ito, so mas mabilis po. Halimbawa, ito po yung furnitures. Pipindutin ko lang po ito. So, naka-layer furnitures na po yan, no? So, click ko po ito, tapos pindutin ko po itong furnitures. Ito na po, no? So, hindi ko na po kailangang hanapin dito sa napakaraming layer na ito, yung current layer, no? Ito na. So, kung gagawa ako ng kahit na anong object dito, naka-layer furniture na, no? Ayan po yung importance ng make current. Ayan po, no? So, basta pinindot ko yung make current, no? Kung ano yung pipindutin ko rito, yun po yung current layer. Halimbawa po itong chairs, magiging chair po yan, no? Yung current layer na yan. So, ito po yan, no? Ang susunod, ito naman yung match layer, no? Ito, layer furniture, ito mga boss. Tapos ito naman, layer chairs naman ito, no? Kung halimbawa, gusto kong gawing furniture ito, so, pwede kong pindutin itong nasa baba na ito, match layer, no? Ngayon, kung ito gagawin ko rin siyang furniture, pipindutin ko ito, tapos pipindutin ko itong match layer. So, magiging furniture niyan ito pag pinindot ko ito, no? So, ayun. So, ito, ginaya niya ito. Ayan yan, no? Ayan yung match layer, no? So, ang susunod na pag-uusapan natin, ito naman. Ito. So, yung lock. Kung gusto nating i-lock, itong layer chair na ito, so, pwede nating pindutin itong lock na ito, no? So, click yung lock, tapos pindutin natin yung chair, so, naka-lock na ito. So, ibig sabihin, kung mag-move ka rito, o kahit na anong command ang gawin mo, maiiwan yung mga nakalock, no? Ayan yun. Kaya pag meron kayong drawing na ayaw ma-move, ayaw ma-copy, no? Ayaw ma-rotate, nakalock yan, no? So, yaando ko lang. Ayan. So, para ma-unlock siya, pwede nating pindutin, ito namang nasa baba. Tapos pindutin natin ito, ayun na-unlock na siya, no? So, pagka may nakalock palang layer, so, a-unlock nyo lang, no? Kasi kung hindi nyo alam yung yung pag-lock na ito, ang mangyayari pupunta pa kayo dito, no? Tapos hahanapin nyo yung chair para i-lock nyo dito. So, matagal yan, no? O, naka-lock ito. Halimbawa, kung may ilalak ko naman itong mga furniture, pupuntahan ko pa rito, tapos hahanapin ko sa napakaraming layer na ito, yung furniture, no? So, hanapin ko siya, ito yung furniture, ito yung lock sa loob, no? O yun, nakalock na yung mga furniture. Kaya lang matagal yun mga boss, no? So, mas mabilis kung pipindutin na lang natin itong lock na ito, tapos pindutin natin yung gusto nating i-lock. Ayun, no? So, mas mabilis siya. Hindi na tayo maghahanap ng panong napakaraming layer dito, no? So, ang gagawin na lang natin is yung eto na lang, no?
Ngayon, kung gusto nating i-unlock, ito naman yon, no? Halimbawa, i-lock ko yung mga furniture. O, nakalock na siya. A-unlock ko lang ito yon, no? Tapos, pindutin ko ito. Ayun, naka-unlock na siya. Mas mabilis siya, mga boss, no? Tapos, ito naman, freeze naman, no? Kung hindi natin alam yung freeze, mga boss, itong nasa labas na ito, hahanapin ko pa yung furniture dito kung ipipress ko siya. Papasok pa ako sa loob. Tapos ito yon, ipipress ko siya. Ayun, no? Bago ko siya na-press, pumasok pa ako sa loob. Hinanap ko pa dito, no? Ayun yan. Tapos kung i-unpress ko, kiklik ko lang ito. So, babalik siya, no? Pero mas mabilis ito, mga boss, kung ito na lang ang pipindutin natin, no? Ayun. Tapos pindutin na lang natin yung gusto nating i-press, no? Halimbawa, gusto kong i-press ito. Ayun, no? Mas mabilis siya. Kasi dito na lang tayo pumindot, no? Unpress ko na lang dito. Unto, no? Ayun. So, mas mabilis yun, mga boss, no? Kung dito natin siya pipindutin, no? Ayan yung, ito kasi, ito rin yung press, oh. Tapos, press and to yung mga yan, no? Halimbawa, itong grid, kung gusto ko siyang i-press. Tapos, itong grid line din, no? Ayan, no? So, matagal kung hanapin nyo pa rito, no? Mas mabilis kung dito na lang natin tingnan, no? Tapos kung halimbawa ito naman, ito yung isolate, no? Kung gusto niyo i-isolate halimbawa itong mga letter, no? Ito yon, mtext, no? O, click ko lang yung isolate, o click lang natin yung i-isolate, enter. Ayun, so ma-isolate ito, no? Ibig sabihin, ito lang yung makikita natin. So mas mabilis siya, mga boss, no? Tapos kung gusto nating ibalik, o ito lang nasa baba, no? Etong unisolate. So mas mabilis 'yon, no? Tapos ito naman, yung isa, ito siya. Off naman, no? So etong off, para rin siyang freeze, no? Natatago siya. Click lang natin ito kung halimbawa hindi natin alam yung off na 'yon. O dito pa tayo mag-off. Ito yung off, oh. Ayun, so matagal 'yon, no? Gaya na sinabi ko, hangga't maaari, wag nating hanapin dito, no? So, pero mas mabilis kung pindutin na lang natin ito, yung off, tapos hanapin natin yung gusto nating i-off. Halimbawa, itong furniture, ayun, no? So, na-off na siya. So, ngayon kung gusto nating ibalik, ito naman yung on naman, no? So, off, on, no? Ng layers. So, ayan yung layer, mga boss, no? Ito yung feature ng mga layers. Napakadaling gumamit ng layer pagka ito kabisado natin. Kung nagustuhan nyo, mga boss, itong video natin, wag nyo po sanang kalimutang pindutin, no, yung subscribe, no? Pero isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.